nating napapakinggan ang ating feature, Pag-i-insight at ang magandang yung MC mga langga kapatid. Wala magreklamo. At announce ko din po mga langga at iwasan natin yung magkulitan sa link para hindi po tayo nalalayo sa topic po. At announce ko rin po ulit mga langga kapatid, bibigyan ko lang po kayo after po mag-share ng ating mag-preach. This is Abid po mga langga. Bibigyan ko lang po kayo ng 5 to 10 minutes para lahat po tayo makapag-insight. So yun mga langga kapatid, hindi ko na po patatagalin at dito naman din tayo nag-start. Aking tinatawag na po ang ating magandang preacher tonight, ang OFW ng OPG, si Sister Abby. Amen. Salamat po, Sis Lane. So, good evening po mga kapatid. Mabilis lang po itong natin topic. Tapos na po. Joke lang. So, yun po, bago po mag-start, maganda po yung topic natin. Ito po yung usapin ng mga nawawala. So, bago po tayo magsimula, tayo po yung mukod at manalangin. Diyos Ama, sa gabing ito, kami po yung nagpapasalamat sa panibagong araw na naman po na kami po yung pinagkalooban na makapagsama-sama, Panginoon, pag-aralan ng iyong mga salita. At Lord, makapagbalik ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, sa gabing ito, inilalapit namin yung lahat ng aming pong nagagawang kasalanan, Panginoon. Lahat ng aming pong kahinaan, lahat ng mga kabulastugan, kabalbalan na aming pong ginagawa. Ito man po ay hayag o lihim, Panginoon. Lord, sa gabing ito, patuloy po namin hinihingi sa iyo ang iyong pagsama. Ikaw nawa, Lord, ang mag-cover sa bawat isa sa amin in the mighty name of Jesus, sa banal na dugo ng aming pong Panginoong Jesus. Lord, ano man pong gawa ng kaaway sa mga oras na ito, Panginoon. Ikaw po ang siyang may kakayahan, Panginoon, na huwag magpahintulot nito, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo po namin sinasamo ang gabing ito, Panginoon, na ikaw lamang ang madakila sa gabing ito, ikaw lamang ang maitaas, Panginoon. Itago mo kami sa iyong likuran, Panginoon, na Lord, yung karunungan nagbubuhat lamang sa iyo ang siyang maibuka ng aking pong mga labi at hindi ang aking pong sariling mga opinyon o kaunawaan, Panginoon. Kaya Lord, buksan mo aming pong puso't isipan, Panginoon, nawa Lord, may apply namin to sa aming pong buhay bilang iyong mga mananampalataya. Sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak ng si Jesus. Amen and amen. So, glory to God po mga kapatid. Malinaw po ba yung boses? Malinaw po, Sister Abby. Amen. Salamat po. Ang ating pong talakayin ngayon ay patungkol po sa mga bagay na nawawala. At ang background po ng na ito ng Lucas 15 ay makikita mo na po natin doon po sa aklat ni Lucas, sulat ni Lucas chapter 14 para makita po natin yung background nung pong istorya. Lagi po natin ito ginagawa mga kapatid upang makita po natin yung konteksto kung bakit nagbigay ng mga talinghaga ang ating pong Panginoong Hesus. At alam po natin na ang talinghaga po ito po ay isang kwento na may makalangit na istorya, na may makalupang istorya at mayroon pong makalangit na kahulugan. So kinakailangan po dito ng pagsama ng ating pong butihing Diyos na ang banal na Espiritu, mga kapatid, upang maunawa nating mabuti kung ano ba talaga yung kahulugan at kung bakit nagbigay ng mga talinghaga patungkol sa mga nawawala ang ating pong Panginoong Hesus. Mababasa po natin sa Lucas 14, verse 1. Ito po yung senaryo, yung pinaka pinagkuhanan po ng paksa doon sa chapter 15. Sabi po dito, isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. So yun po ang lugar noong pong chapter 15 patungkol po doon sa talinghaga about po doon sa nawawala. Makikita po natin dito araw ng Sabat, inanyayahan itong si Jesus na kumain kasama po yung mga pinuno ng Pariseo, doon sa bahay ng pinuno ng Pariseo. So dahil
sa pagmi-ministry ng ating pong Panginoong Hesus, siya po ay naging popular doon po sa mga lugar. At ilan sa mga Pariseyo, mga Hudyo, ay napukaw ang atensyon doon po sa mga aral ng ating pong Panginoong Hesus, dahil hindi po natin maikakaila, dahil ang kanyang mga turo, ang mga turo at pagtatama ng ating pong Panginoong Hesus patungkol po doon sa sulatan ay punong-puno ng karunungan. At kahit mismo yung mga pinuno ng templo, yung mga Pariseyo, mga iskriba, mga abogado ng kautusan, mga Saduseyo, ay namamangha doon po sa katalinuhan na mayroon pong nataglay po ang ating pong Panginoong Hesus. So, in-invite itong pong si Jesus doon po sa bahay po ng pinuno ng Pariseyo upang pong kumain. At sabi po dito sa chapter 15 ng verse 1, sabi po dito, isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. So, bakit po lumapit yung mga maniningil ng buwis? Kasi kung babalikan po natin yung chapter 14, meron po dong pinagaling ang Panginoon. At araw po ng Sabat yon. At ayon po sa tradisyon ng mga Hudyo, kapag araw ng Sabat, ay hindi ka pwede literal na gumawa. At ang ginawa daw po ng Panginoong Jesus na ito ay paglabag sa kautusan. Sabi po kasi nila, na ayon ba sa kautusan ang pagpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Sabi po nung dalubhasa ng kautusan. So dito po, makita natin, although in-invite nila si Jesus, nandun po yung kanila pong pag-e-examine sa mga kinikilos ng Panginoong Hesus. Gaya po nung binanggit po dun sa verse 1. At ito po yung storya. So yun, kinorek din ng Panginoon yung mga nauupo dun po sa pinakaunahang upuan. Yung ginugusto nila na maupo dun sa pandangal na upuan. Sabi ng Panginoon, kung sino yung nagmamataas ay ibinababa. Itinuturo din ng Panginoon na sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit, yung standard na mayroon po ang tao ay kabaligtaran doon sa standard ng Diyos. Dito po sa standard ng tao, kapag ikaw ay kilala, ikaw ay sikat. Pero sa economy po ng Diyos, doon po sa ng kingdom ng Diyos, kapag ikaw ay nagpapakababa, ikaw ang lalong sikat. So, nakukuha po natin, marami po itinuro dito ang Panginoon. At dahil po sa kahusayan ng pagtuturo ng Panginoon, marami po mga tao ang lumapit. Biruin nyo, nandun siya sa lugar ng mga Pariseo, pero may mga tao doon na nagsipuntahan. At binigay pa nga dito ng Panginoon yung pong malaking handaan. At marami pong inanyayahan. Nai-topic na din po natin dati to, yung pong invitation po noong pong mayaman. At yun nga, madami nga pong nagtungo doon sa Panginoong Hesus noong time na yon, na nasa lugar siya nung pinunong Pariseyo. At may mga, sabi nga po dito sa chapter 15, meron pong mga maniningil ng buwis at mga makasalanan na lumapit para makinig kay Jesus. Doon po sa chapter 15, verse 1, sabi po dito, isang araw ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Verse 2, nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghaga na ito. So bago po yung talinghaga patungkol po doon sa nawawalang anak o doon sa alibughang anak, meron munang ibinigay na 2 talinghaga ang Panginoon patungkol po sa nanawawala. So bali ang kwento po na ito ay 3 kwento patungkol po sa nawawala. Upang mas maunawaan po natin yung pong konteksto kung bakit dumating sa punto na kailangan ibigay ng Panginoong Hesus yung pong talinghaga patungkol doon sa alibughang anak, ay dahil po ito po yung senaryo. Ito po yung problema. Nakita ng mga Pariseo na nakikisama, na kumakain,
ang Panginoong Hesus doon sa mga makasalanan. According to the tradition and culture ng mga Hudyo, si Jesus ay isang lingkod ng Diyos. Siya ay lumalakad na matuwid. At bilang lumalakad na matuwid, very unusual po sa kanila at hindi katanggap-tanggap na ang isang lingkod ng Diyos ay nakikihalubilo sa mga makasalanan. So, nagbigay ang Panginoon ng 3 talinghaga patungkol po sa problema na ito. Kasi yun nga yung problema. Ang problema ay nagbulong-bulungan yung mga lingkod ng Diyos, yung mga lingkod ng templo na siyang inaasahan na dapat kumakalinga sa mga taong malayo sa Panginoon. Sila po'y nagmakdol, hindi po sila nagagalak sa kanilang nakikita. Hindi sila natutuwa na makita na ang isang lingkod ng Diyos ay nakikisama at nakikihalubilo sa mga taong makasalanan. Kasi para sa kanila, pag nakihalubilo ka sa isang taong makasalanan, ikaw ay magiging marumi na katulad nila. Yan po yung tradisyon nila. Yan po yung kanila pong kultura. Yan po yung kanilang maling kaunawaan patungkol po sa sinasabi po at katotohanan na sinasabi po sa lumang tipan o sa lumang kasulatan. At nagbigay ng talinghaga ang Panginoon patungkol po sa isang nawawalang tupa. Isang tupa na nawawala at kailangan iwan yung 99 para lang po hanapin yung pong nag-iisang tupang nawawala. At sabi po ng Panginoon, nung matagpuan po niya yung tupang nawawala, sa verse 6, pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at ang mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matutuwid na hindi nangangailangang magsisi. At nagbigay pa po ng pangalawang talinghaga ang Panginoon. Ito po ay patungkol naman sa isang nawawalang salaping pilak. So meron daw pong 10 salamping pilak at yung isa doon ay nawawala. So kung ang kayamanan po ng isang tao ay halimbawa ka lang po 100 or hindi magiging 100 ang 100 kung ang isa ay nawawala. Hindi din magiging 20 ang isang 20 kung ang isang salapi ay nawawala. Tama po. So para po doon sa babae na nawalan po ng isang pilak, kailangan niyang hanapin 'yun kasi kailangan kumpleto yung kanyang pera. Kasi nga katulad ng sinabi ko kanina, yung 100 hindi magiging 100 kung wala yung isa. At yung 20, hindi magiging 20 kung wala yung isa. So, kailangan buo. Buo niyang, mabuo yung kanyang pera. Kaya naman sabi dito, magsisindi siya ng ilawan. At yung buong bahay, hahalughugin niya, wawalisin niya yung buong bahay. At kanyang hahanaping mabuti yung isang nawawala. Bakit? Kasi ganoon kahalaga dun sa babae. Yung halaga ng pilak na yun. Ganon kahalaga kung bakit ganon niya hinahanap. Kasi mahalaga yung pilak na iyon para dun sa babae. At sabi po dito sa verse 9, katulad po nung sinabi dun sa verse 6 and verse 7, kapag nakita niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga kapitbahay, at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa makasalanang tumatalikod sa kasalanan. So pinakita po doon sa dalawang talinghaga na ito, na isa itong illustration ng Panginoon tungkol doon sa kahalagahan ng isang makasalanan na magbabalik loob at magsisisi sa kanyang kasalanan. Ganun kahalaga. At hindi dito tinitingnan kung gaano kadami
yung mayroon. Hindi tinitingnan dito kung 100 yan, hindi tinitingnan dito kung 10 yan. Ang tinitingnan dito, gaano kahalaga yung bagay na yun para doon sa may-ari. Nakukuha niyo po yung pong ng talinghaga na ito na binibigay ng Panginoon. It is not the amount of what is lost. Hindi usapin dito kung gaano kalaki yung nawala. Ang pinag-uusapan po dito, gaano kahalaga doon sa nawalan. Yung nawala. Amen? Tuloy po natin. So, nung habang pinakikinggan po ng mga tao doon yun, maaring tumatango sila, nakukuha nila yung nagigets nila yung sinasabi ng Panginoon. Pero, what's the point? Wala pong epekto sa kanila yon. Yung pong sinasabi ng Panginoon. Kaya naman binigay niya yung pangatlong talinghaga. At ito, yung babasag doon sa nilalaman na kanilang puso. Una, babalikan po natin, ano po yung problema? Bakit nagbigay ang Panginoon ng 3 talinghaga patungkol sa nawawala? Diba? Makikita natin yung problema kasi nakita dito ng verse 1 and 2, nakita ng mga Pariseyo at nakita ng mga tagapagturo ng kautusan. Biruin niyo itong mga tao na ito ay mga lingkod ng Diyos. Ito po ay laman ng simbahan, ito po ay laman ng templo. Ito po yung araw-araw na nandoon sa loob ng simbahan o sa labas ng templo na lumuluhod. Nakikita nyo, sila yung nananalangin. Sila yung alam mo. Pag tiningnan mo, parang alam mo malapit to sa Diyos. Malalapit to sa Diyos. Itong mga tao na to, yung postura pa lang nila, alam mo nang malapit sila sa Diyos. Pero ang problema po mga kapatid, nung habang nandoon ang Panginoon, dun sa lugar na kung saan in-invite siya, doon sa lugar ng pinuno ng Pariseyo, ay nagkaroon ng problema. Bakit? Kasi may mga makakasalanan na lumapit sa Panginoon, mayroong mga maniningil ng buwis na para doon sa mga Hudyo, yung mga, sila yung mga sagradong Hudyo, o sagradong mga Pariseyo at mga sagradong mga tagapagturo ng kautusan ay para sa kanila. Itong mga maniningil ng buwis na ito, yung mga salot sa lipunan. Ito yung mga tao na ihahalin tulad natin sila sa mga politicians ngayon. Ito yung mga sinusukan ng lipunan. Itong mga tao na to na lumalapit sa Panginoon. At hindi lang yun. Hindi lamang lumalapit, sabi dito, kasama pa niyang kumakain. Kasamang kumakain ang Panginoon, makikita mo yung bonding na mayroon sila, makikita mo yung kalapitan ng Panginoon dito sa mga tao na ito. At yun yung problema, yun yung ikinamamaktol nitong mga tao ng simbahan. Kung babalikan po natin yung 2 nawawala, makikita po natin na ipinapakita ng talinghaga na ito yung 2. Hindi yung dami. Kasi makikita natin, isa lang naman yung nawala, di ba? Parehas lang naman isang pilak, isang tupa. So hindi yan sa amount kung ilan yung nawala. Ang usapan po dito, gaano kahalaga dun sa nawalan yung pong nawala. Amen? It is not about the one who is lost. Hindi ito patungkol doon sa nawala na tupa. Ito ay patungkol doon sa nawalan. Doon sa nawalan ng tupa, ito ay patungkol doon sa nawalan ng salapi. Dahil mahalaga yung mga nawala na iyon sa kanya. Amen. Nakukuha niyo po? So ito na. Nagbigay na ng pangatlong talinghaga ang Panginoon. At gaya po itong sinabi ko kanina, ito po yung babasag sa puso ng mga tao na nandoon na nagmamaktol. Bakit? Ito po yung kwento. Sinabi pa ni Jesus,
May isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang magbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalata ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, "Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila." At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa, patakbo siyang sinalubong. Siya'y niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Ngunit tinawag ng ama ang kanyang malila. "Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya'y nabuhay. Siya'y nawala, ngunit muling natagpuan." At sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong meron sa atin?" "Dumating po ang kapatid ninyo," sagot ng alila. "Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon. Kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsay hindi ninyo ako binigyan kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng mga kaibigan ko. Subalit na dumating ang anak ninyong ito, nanumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae. Pinagpatay niyo pa siya ng pinatabang guya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kasama at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan." Amen. Palain po ang salita po ng Panginoon. So makikita po natin dito mga kapatid, ang problema po dito po sa talinghaga na ito. Bakit? Meron pong 2 anak, yung pong tatay. At yung kanyang bunsong anak, grabe, tinalo pa ng kanyang bunsong anak, yung pong mga maniningil na buwis. Bakit? Ito po yung nakita ko pong pag-uugali nito pong anak. Una, walang respeto. Bakit? Kasi buhay pa yung tatay niya. Hindi siya makapaghintay na mamatay yung tatay niya. Kaya kinukuha na niya yung mamanahin niya. Walang modong anak, no? Walang respeto. Sobrang sama. Bakit? Sobrang makasarili. Sobrang makasalanan at sakim. Mainipin itong bunsong anak. Amen? Bakit? Kasi buhay po yung tatay niya eh. Dahil sa kultura po nila mga kapatid, makukuha mo lang yung mamanahin mo sa iyong magulang o sa iyong tatay kapag binawian na ng buhay ang iyong tatay o ang iyong magulang. Doon nyo lang pwedeng pagpartihan yung pong inyong
mamanahin. At sa kaugalian nga po ng mga Hudyo, kung babalikan po natin yung kautusan, halos karamihan po ng ari-arian na maiiwan po ng tatay kapag namatay na ay mapupunta po sa panganay. At ang makukuha lamang po ng bunso ay maaaring 1/3 lang na mamanahin po ng panganay. At sa dahil nga po may pagkaganid, magpagkasakim ito pong itong bunsong anak, at siya'y atat na atat at gustong-gusto niyang gawin yung gusto niyang yung kanyang mga plano. Gustong-gusto niyang gawin yung nais niya. Gustong-gusto niyang sumuway doon sa kanyang ama at gustong-gusto niyang makawala doon sa poder ng kanyang ama. Kaya naman sabi dito, nung natanggap na niya yung hati niya doon sa mamanahin niya doon sa yung portion niya doon sa mamanahin niya doon sa kanyang tatay, ipinagbili niya yung kanyang mga ari-arian at nagpunta sa malayong lupain na hindi doon sa lugar ng kanyang tatay. Nagpunta siya sa ibang lugar, malayo sa kanyang pamilya. At makikita natin dito yung pong parusa ng Diyos dito po sa anak. Bakit? Ito po yung judgment ng Diyos doon po sa bunsong anak. Na maubos na ang kanyang kayamanan dahil sa paglustay niya dito at dahil sa kanyang bisyo at sa kanyang siguro sa pambabae, mga kapatid, ginamit niya yung pera para sa mga babae din, kasama na din yon sa pag-inom ng alak at sa ano mga bisyo na hindi na binanggit dito. Kasi ang malinaw dito, naubos lahat nung minana niya. At ito po yung judgment. Dun sa lugar kung saan nandun siya, ay nagkaroon ng matinding taggutom. Grabe, no? Yun, naubos yung kayamanan niya. Nagkaroon ng judgment, nagkaroon ng taggutom. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. At sa kultura po ng mga Hudyo, pinakakawawang kalagayan, yung pong pinasok na trabaho nito pong lalaki. Bakit? Kasi dahil sa pagiging desperado niya, nagtrabaho siya dun sa babuyan. Di ba? Unclean animal, yung pong baboy para sa kanila, ito po ay marumi para po sa kanila. So, siya po ay mapusok, siya po ay makasarili, siya po ay isang anak na walang respeto, ganid, mainipin, walang modo, masama, makasalanan, marumi, at nasa ilalim ng parusa ng Diyos. So, mapakatindi po ng karakter nito pong bunso. Diba? Ano pa siya? Rebelde pa siya sa tatay niya. At ganun na ang balik dito sa kanyang ginawa. Naging desperado yung kanyang buhay at hindi na niya inisip yung pong kultura na meron sila. At sabi nga, kahit yung pagtatrabaho dun sa babuyan ay pinasok nito pong lalaki. At sabi pa po dito, sa tindi ng kanyang gutom at walang ibang magbigay sa kanya ng pagkain, walang ibang maasahan na kahit sarili niya hindi kayang tulungan, mga kapatid, na mismo yun daw, mga bungang kahoy na pampapakain dun sa mga baboy, kinakain niya. At dahil sa kanyang kalagayan, naisip niya na yung mga alila dun sa bahay ng kanyang ama ay kumakain ng labis-labis na pagkain. Samantalang siyang anak, nandoon kumakain ng mga bungang kahoy na pampakain dun sa baboy, sa napakaruming hayop para sa kanila, o alagang hayop para sa kanila. Kaya naman, dahil doon, babalik siya sa ama. Sabi niya,
babalik ako sa aking ama, sabi sa verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak niyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila at siya'y nagpangat pa siyang umuwi sa kanila. Ano po yung makikita natin dito po sa nangyari? Yung ano pong lesson, yung natutunan ito pong batang, yung bunsong anak nung pong tatay. Diba, from mapusok, makasarili, yun lahat po ng binanggit ko kanina, masama, makasalanan, sakim, marumi, at nasa ilalim ng parusa ng Diyos, siya'y ganid, walang respeto. Pero the moment na inalaw ng Diyos, na ma-realize niya, yung kawalan, yung mga bagay na dati dapat na i-enjoy niya, dahil sa kanyang katigasan ng ulo, dahil sa kanyang pagmamalaki, dahil sa kanyang paglayo sa kanyang ama, at dahil sa pagpili niya sa daan na nais niyang tahakin, na hindi nakaayon dun sa daan na dapat niyang tahakin sa piling ng kanyang ama, ay makikita natin yung kanyang repentance. Bakit? Makikita din natin yung kanyang humility, yung kababaang loob. Bakit? Sabi dito, hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Biruin niyo po mga kapatid, kung masamang anak ito, katulad po nung sinabi natin kanina, pwede niyang pag bumalik siya doon, pwede niyang sabihin, anak mo naman ako Buti nga yung mga alila dyan, kumakain eh. Pwede siya magmalaki, mga kapatid, kahit bumalik siya. Pero, yung natutunan niya, yung nakita niya, yung kanyang kalalagayan, dumating sa point na hindi na siya naging feeling entitled. Nawala yung pagiging feeling entitled niya na napalitan ng kababaang loob, napalitan ng humility. Kasi sasabi po dito, hindi na ako karapat-dapat tawaging anak ninyo. At ang hinihingi niya, kahit gawin niyo na lamang po akong alipin, okay lang sa akin. Para makakain siya, para maranasan niya yung hirap para hindi na niya maranasan yung hirap na dinadanas niya doon sa kanyang kalalagayan. At ganoon nga yung ginawa niya, siya'y umuwi doon sa kanila. At sabi po dito, malayo pa natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, nakita ng tatay, naawa siya doon sa anak niya, patakbo niya itong sinalubong at kanyang niyakap at hinalikan. At itong anak ay humingi ng tawad sa kanyang ama at sa Diyos. Sabi niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng kanyang ama ang alila at pinakuha yung pinakamagandang damit at pinasuot sa kanyang anak. Hindi lang yon, pinapatay pa yung pinakamatabang guya at sila po ay nag-celebrate. Gaya po ng sinabi dito sa verse 6 and 7, sabi dito, pagdating sa bahay, aanyayahan niya kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. So, meron po silang pagkakahalintulad, mga kapatid. Ito pong tatay, nung bumalik yung kanyang anak na lumustay, nung dapat mamanahin, itong anak na parang pinanalangin na dapat mamatay na yung tatay niya para makuha niya yung mana niya. Yung atat na mamatay na yung tatay niya para makuha niya yung mamanahin niya. Amen. Pero pinagpatay pa ng tatay ng guya, pinaghanda pa ng kanyang tatay at pinagdausan pa ng celebration dun sa bahay. At ito naman po, ayun nga, sabi dito sa verse 24, sapagkat ang anak mong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Praise God.
Amen. Amen. Natagpuan. Siya po ay nawala. Ngunit muling natagpuan. Katulad ng tupa, katulad po nung salaping pilak. So ano po makikita natin dito, dun sa tatay? Ano po makikita natin dito ang pagkakahalintulad dun sa una na talinghaga patungkol sa nawawalang tupa, patungkol dun sa nawawalang salapi, patungkol po dun sa nawawalang anak. Ano po yung pagkakahalintulad ng mga karakter ng mga taong nagdaos nung pong celebration. Ulitin ko po, it is not the amount that is lost. It is the value of what has been lost. Hindi ito patungkol sa kung gaano karami yung nawala. Ito'y patungkol sa halaga nung nawala. Kung gaano ito kahalaga doon sa nawalan. Amen. Kung bakit ganun na lamang yung joyfulness, yung kaligayahan ng tatay. Kung bakit kahit ganun yung kanyang anak na sakim, marumi, walang respeto, mapusok, makasalanan, ay niyakap at patakbo pa nga daw na sinalubong ng kanyang tatay. At nagpapatay pa daw po ng pinakamatabang guya. Bibabasahin po ako sa inyong verse. May verse po dito. Akong babasahin sa inyo. Sabi po dito sa Roma 1:28. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masamang pag-iisip at sa mga gawain kasuklam-suklam. So tayo bilang tao po mga kapatid, tayo po ay mayroong free will. Tayo po ay hindi robot. Tayo po ay pinagkalooban ng Diyos na magkaroon po tayo ng kapasyahan, ng sariling desisyon, kung ano po yung ating pong pipiliin. At ang Diyos po, dahil siya po ay Diyos na katuwiran, siya po ay Diyos na punong-puno ng tamang paghatol. Hindi po niya pinipilit ang tao na piliin yung nais niyang piliin ng tao. Binibigyan ng Diyos ang tao ng kalayaan na makapagpasya kung anong kanyang pipiliin. Katulad din po dito po sa bunsong anak. Binigyan siya ng kalayaan ng kanyang ama na piliin yung kanyang nais na piliin. Hindi siya pinigilan ng kanyang tatay. At pinili nga ng bunsong anak na ito, yung landas na kanyang pinili. At tayo din po doon mga kapatid, nung pinili natin yung mga bagay na ating pong ginawa, at katulad nito pong bunsong anak, nung ating pong nung iparealize sa atin ng Diyos, nung ipaunawa sa atin ng Diyos, yung kakulangan, yung emptiness, na hindi natin mahanap sa mundong ito. Pinaunawa sa atin ng Panginoon Diyos, na siya ang kasapatan, na sa Kanya yung kasapatan. At di pa po tayo tapos mga kapatid. Hindi po nagtatapos ang kwento na ito doon sa bunsong anak. At ang kwento po na ito ay hindi patungkol sa bunsong anak. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na kaya binigay ng Panginoon ang talinghaga na ito ay hindi ito patungkol sa bunsong anak? Sino po mag-amen? Anyone po? Amen po. Payag po ba kayo mga kapatid na itong kung bakit nagbigay ang Panginoon ng 3 parabola na ito ay hindi ito patungkol sa bunsong anak? Amen. Madami na po ako napakinggan na mga turo na ang sentro po nung pong
parabola na ito ay nakasentro lamang doon sa libughang anak. Pero kung gaya po nung kanina pong binasa po natin, ang problema kung bakit nagbigay ang Panginoon ng 3 parabola na ito ay dahil sa problema po sa chapter 15 verse 1 and 2. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang mga tao ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. So ano po ang problema? Mayroon pong nagmamaktol. May hindi pumapayag na nakikisalo ang Panginoon doon po sa mga makasalanan. Ano po yung pagkakatulad nito doon po sa talinghaga ng 2 anak? Basahin po natin. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Verse 25. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong meron sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," sagot ng alila. "Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabangguya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit." Verse 28. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan, ngunit sumagot siya. Ito po, nagmaktol yung panganay. Ito na. Ito na po yung pinakadahilan kung bakit ibinigay ng Panginoon ang talinghaga ito. Ngunit sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon, at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, na lumastay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, pinagpatay pa niyo siya ng pinatabangguya." Galit na galit, no? Galit na galit yung panganay. Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling, at ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Nararapat lamang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay na wala, ngunit muling natagpuan." Ano po yung pagkakatulad nito pong panganay na anak? Doon po sa problema sa verse 1 and 2. Ang sagot po, lack of compassion. Kawalan ng habag. Saan po ba naggagaling yung kawalan ng habag na ito? Saan po nagmumula yung kawalan ng habag ng isang tao para sa isang taong makasalanan? Sabi po, ang kawalan ng habag ay kawalan ng kapakumbabaan. Mababasa po natin sa verse 29, yung pong galit ng pong panganay. At kanyang sabi, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon, at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang miliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan." In other words, I earned this. Ama, pinagtrabahuhin ko ito. Nagtrabaho ako ng mahabang panahon kasama mo. Pero bakit siya na lumustay ng lahat ng iyong ari-arian? Pinagpiesta mo pa. Alam niyo po, nalalaman po natin yun daw pong unity ng mag-ama kapag sila daw po ay may the same vision, meron daw po silang the same motive, meron po silang the same na paniniwala
at the same na puso. So kung makikita po natin dito mga kapatid, sabi po dito, ito pong panganay na anak ay matagal nang kasama ng ama. Pero ang nakalulungkot, matagal niyang kasama ang kanyang ama. Ngunit hindi niya ito lubos na kilala. Bakit? Bakit ko po nasabi na hindi niya lubos na kilala? Ang paniniwala na tayo ay may tunay na relasyon sa ama kapag sinusunod po natin yung kanyang mga utos, kapag alam po natin yung kanyang kalooban, kapag alam natin yung dapat na maging dahilan ng kasayahan niya. At dahil alam po natin yung dahilan ng kanyang magiging kasayahan, dapat tayo din po ay nagsasaya. Nung nagsasaya ang ama, dapat nagsasaya din yung panganay. Kung alam niya yung kalooban ng ama. Amen po. Nakukuha po natin. Kung nauunawaan mo yung kalooban ng iyong ama, mararanasan mo din yung kagalakan na mayroon siya. Pero ang nakalulungkot, kabaligtaran, yun nangyari po dun sa panganay. Na imbis na maranasan niya yung kagalakan na dapat alam niya, na dapat nararanasan din niya yung joyfulness na meron po yung tatay nung natagpuan na po yung po kanyang bunsong anak, dapat naranasan din po nung po panganay. Pero ito po kasi yung nakalulungkot. Isaiah 29:13, sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako iginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. If you know the heart of your Father, dapat parehas kayo ng maramdaman. Kung kilala mo ang iyong tatay na matagal mo nang kasama, dapat alam mo na ang makapagpapaligaya sa iyong tatay at dapat ikatuwa mo din, sapagkat yun ang makapagbibigay ng kaligayahan sa iyong ama. Kung tunay mong mahal ang iyong ama, dapat ang makapagbibigay ng kaligayahan sa kanya, ikaliligaya mo rin. Ngunit bakit hindi ka nagiging maligaya? Bakit nagmamaktal ka? Bakit ka nagrereklamo? Sapagkat pinagtrabahuhan daw kasi niya ito. Amen. Nagtrabaho po ako. Pinaglingkuran ko kayo ng maraming taon. Kailan may hindi ko kayo sinuway. Alam niyo po, ito po ang nakalulungkot. Ang paniniwala na ang tamang daan sa tamang relasyon sa ama ay sa pagpapanatili sa pagsunod sa mga tuntunin at sa paniniwala na ikaw ay mas mahusay at mas mabuting anak dahil ikaw ay masunurin at ikaw lang dapat ang may karapatan para sa atensyon ng ama. Nagkakamali ka. Hindi sa iyong pagsusumikap, hindi sa iyong paghihirap mo makikilala ang kalooban ng ama. Amen. Nakalulungkot po mga kapatid. Matagal niyang kasakasama yung panganay na anak. Kasakasama mo yung anak mo. Pero in reality, natagpuan mo yung isa. Pero yung isa mong anak na kasakasama mo, na matagal na panahon, siya pala yung nawawala. Siya pala talaga yung nawawala. Amen? Amen. Yung paniniwala mo na ikaw lang ang mas mahusay at mas mabuting anak dahil ikaw yung masunurin. Dahil ikaw yung dapat na may karapatan sa atensyon ng ama. Na ang ito po yung motto nila. Ako ay kung ano ako
At lahat ng meron ako ay dahil mas magaling ako sa ibang tao. This is what I am because I am better than other people. Kaya naman may utang sa akin ng Diyos. Amen. Lord, nag-ministry ako. Nag-ika po ako, Lord. Lord, nag-preach ako sa labas. Nag-share ako ng gospel araw gabi kahit umuulan. Baka naman. Alam niyo po, kapag ganyan po ang katwiran natin, tayo ay kulang sa habag. Kapag ganyan po ang sa loobin natin, kulang po tayo sa habag. We are lack of compassion. Ano po yung sabi ni Jesus? Naparito ako para sa habag. Hindi ko hangad ang inyong mga handog. Ang hangad ko ay habag. Ito pa po ang ano nila, katwiran. At ang pagkakaiba ko sa iba, ako nagsipag, ako nagsumikap, ako mas matalino. Ano po yung makikita natin dito, mga kapatid? Lack of compassion is lack of humility. Tandaan po natin yan, mga kapatid. The problem here is nagmaktol sila dun sa mga kapakasalanan na lumalapit sa tunay na Mesiyas. Sa tunay na makapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Silang mga malapit sa Diyos, sila pala yung nawawala. Amen? Those who thought sa lahat ng nag-aakala na sila ay malapit sa Diyos. But the truth is, sila pala ay ang tunay na nawawala. Amen? Ano po yung matututunan natin sa gabing ito? Mauunawaan po natin ang katotohanan patungkol po sa true repentance. If we know who our Father is, if we know kung ano po ang kalooban niya, ano ang puso niya, ano makapagpapasaya sa kanya, ano ang makapagbibigay ng kaluguran sa kanya. Katulad po ng 3 talinghaga na ito po ay hindi patungkol sa kung gaano kadami. Yun pong nawala. Patungkol po ito sa kung gaano kahalaga tayo na mga nawala sa ating pong butihing Diyos. Sa bawat isang kaluluwa na tumalikod sa kanyang kasalanan at nagsisi. Sabi po dito, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit. Dahil sa makasalanan tumalikod sa kasalanan. Bakit ka nagmamaktol, kapatid? Dahil ba akala mo malapit ka sa Diyos? Kaya nagmamaktol ka dahil naging mabuti ang Diyos sa iba? Kapatid, dapat tayong magalak. Kung nagiging mabuti ang Diyos sa iba, sabi nga ng Panginoon, nagpapaulan ang Diyos sa masama at mabuti. Kaya dapat tayong magalak kung ito ang kalooban ng Ama. Kung ano ang kalooban ng Ama, sabi nga sa panalangin, siyang maganap. Tama po ba? Kung kaya naman, ang matututunan po natin sa talinghaga na ito, ang Diyos po ay punong-puno ng habag para po sa lahat ng mga taong nais na manumbalik sa Kanya. At walang sino man sa bawat isa sa atin ang pwedeng magmalaki sa Kanyang mga nagawa. Sapagkat wala po tayong maipagmamalaki sa harapan po ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maging feeling entitled pag humarap po tayo sa ating pong Diyos. O kung hihingin po tayo sa Diyos, hindi po tayo pwedeng maging feeling entitled. Sabi nga po, sa Kawikaan 27:19, kung paanong ang mukha ay nalalarawan sa tubig, sa kilos naman, nahalata ang iniisip. Ano po ang ibig sabihin nun? Kung paano po tayo kung paano po tayo mag-react sa lahat ng bagay. Ito po ay bunga ng kung ano po yung nasa loob natin pong puso.
Kaya naman po meron po tayong problema na katulad na naging problema po dito po sa mga Pariseo, sa mga tagapagturo ng kautusan, sa mga nag-aakala na sila po ay kasakasama ng Diyos, sa mga nag-aakala na sila po ay malapit sa Ama. Indeed, sila po pala ang tunay na nawawala. Sila po pala ang tunay na hindi nakakaunawa ng tunay na pagpapakumbaba, ng tunay na paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Dahil ang nakalulungkot po mga kapatid, hindi nila nakikita yung pong sarili nila bilang mga makasalanan. Ayaw po ng Diyos sa mga self-righteous. Ayaw din po ng Diyos na tayo po ay tinataas po natin yung ating sarili. Kagaya po nung mga nakaraan po na mga babala at pagtuturo ng Panginoon sa chapter 14. Sabi, kung sino man ang nagmamataas, siyang ibababa. At sino mang nagpapakumbaba, ay itataas. So, yun lang po mga kapatid. Pagpalain po ang salita ng Diyos sa gabing ito. Tatapos ko po ng panalangin. Ama, sa gabing ito kami nagpapasalamat sa iyong mga paalala, sa iyong mga salita, Panginoon, ang pagtutuwid, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Na hindi mo nais, Panginoon, na kami magkaroon ng pusong mapagmataas, Panginoon. Kundi nais mo, Panginoon, na lalo ka namin makilala, Panginoon, sa aming pong buhay. Lalo namin makita, Panginoon, ang iyong kalooban, kung paano hindi kami dapat na lumakad na may kayabangan, hindi kami dapat lumakad na mga feeling entitled, Panginoon, sa mga bagay na amin pong nagagawa. Pagkus, maging kagalakan sa bawat isa po sa amin. Yung mga bagay na amin pong nasusundan, Panginoon, yung mga bagay na amin pong na-accomplish sa pamagitan ng iyong habag, Panginoon. Lord, nawa sa gabing ito, Panginoon, may apply po namin sa aming pong buhay, yung pong buhay na naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Naayon, Panginoon, sa habag na nais mo na maranasan namin para po sa iba, para po sa mga tao na nais mong ilapit sa iyong harapan, Panginoon. Kaya Lord, sa gabing ito, sa iyo po namin binibigay lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at lahat ng pagdakila sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Praise God po mga kapatid. Amen. Salamat.